So sa bidyong ito, pag-uusapan natin kung paano matanggal yung overheat indicator natin, ano yung mga dahilan kung bakit mabilis maubos yung coolant natin, at kung paano natin masosolusyonan or i-DIY yung mga ito. So bago yung lahat, pag-usapan muna natin para saan nga ba yung overheat indicator, kailan siya lumalabas at ano yung meaning nito. So sa mga hindi po nakakaalam, yung overheat indicator po natin ay umiilaw, lumilitaw dyan or lumalabas kapag yung ating motor ay nag-overheat na. So from the word itself, overheat indicator, kapag nag-overheat na yung makina. So kapag lumitaw po yun, indikasyon po na yung ating makina is sobrang init na po. Kumbaga, nasa lagpas na po siya sa temperatura niya. So hindi po yun okay sa ating makina. Dahil ang magiging cause nun is pangit na performance, pagkonsumo sa gas, at marami pa. So maraming dahilan kung bakit lilitaw yung ating overheat indicator dito. Yung pinakaunang dahilan na nga dyan is yung ating coolant. So dahil liquid cooled nga yung ating mga scooter, mga Honda Click, at meron siyang radiator, dito nagmumula or ito yung nagpapalamig ng ating mga makina. So connected po yung ating radiator papunta sa ating makina. Siya yung nagpapalamig dito. So yung ating radiator dito is liquid cooled nga, di ba? So cooling system siya. So dahil liquid cooled, meron tayong liquid na nilalagay dito sa loob at yun yung tinatawag natin na coolant. Kumbaga, yung coolant yung magiging pinaka-rason natin para mapalamig yung ating mga makina. Parang sa gas lang yan. Kumbaga, yung gas yung magpapaandar sa motor. Dito, yung coolant yung magpapalamig sa ating makina. Kaya naman ang pinaka-dahilan kung minsan kung bakit nagpupula yung indicator natin ay dahil sa ating coolant. Kung ubos na yung laman niya dito sa radiator, mababa na yung level, ay ililitaw talaga yung ating indicator, overheat indicator, dahil kulang na yung sinusupply niyang coolant papunta sa ating makina. Kumbaga hindi na sapat. So yung ating mga radiator kasi is kailangan puno yan ng coolant. So para mapanatiling puno yung ating radiator, meron pa tayong reserve dito. Kumbaga kapag nabawasan ng laman yung ating radiator, etong reserve yung magsusupply dito sa ating radiator. Kasi yung pinakatamang level niyan is dito. So ayan, puno yan. Kung makikita nyo, nandito siya sa level dito. Kapag nabawasan yan, ito yung magsusupply nga. So sa pamagitan nitong connecting tube natin, susupplyan niya to. So sa katagalan kasi, nababawasan yung ating coolant. Pero hindi siya yung pagbabawas or nababawasan katulad ng sa gasolina. Sa gas kasi natin, 'di ba? Yung gas nababawasan dahil ginagamit siya ng ating makina para mapaandar niya. So, the more na mas maraming gas yung kinakain, the more na mas malayo yung matatakbo ng ating motor. Pero yung coolant hindi ganoon, hindi parang gasolina. So yung coolant natin is nababawasan or nauubos lang naman dahil nag-evaporate yan. So pag nag-evaporate yan, pa konti-konti lang, kaya hindi mo mararamdaman minsan araw-araw na nababawasan siya. So kaya minsan monthly dun mo palang makikita na nababawasan siya. So ayun, di siya parang gasolina na ginagamit ng ating makina. Nababawasan niyang konti-konti. Ito, kailangan lang natin mapanatiling puno. Tapos ito, so kadalasan kasi minsan dahil hindi na natin na-check, itong nasa reserve natin is nababawas dahil nga pinapanatili niyang puno ito, nababawas. Kapag naubos na yung nandito sa ating reserve, wala nang way para itong ating radiator is mapuno ulit. So kapag naubos na to, itong radiator natin, dito na mababawasan yung content niya o yung laman niya. So unti-unti na yan mababawasan dahil wala na nga siyang kukunin sa reserve. Ngayon pag umabot na siya sa level na konti na lang siya dahil hindi natin chinecheck, pinabayaan natin or naubos, lilitaw na yung overheat sign natin. Wala nang magpapalamig sa ating makina. So number 1, check natin coolant level. Puno lagi dapat yung radiator, tama yung level ng ating reserve.
So paano naman kung yung coolant natin is sobrang mabilis maubos, sobrang mabilis niyang mabawas kahit lagi naman nating dinadagdagan. Sobrang lakas talaga niyang kumain ng coolant. Ano ba yung problema doon? So ito yung pangalawang problema natin, tagas. So dahil liquid cooled nga ito, kapag may butas na pwede siyang labasan or may sira, may singaw, lalabasan niya yon, lalabas at lalabas dun yung tubig dahil hahanap ng tatagusan yung tubig natin. So kailangan natin tignan dito yung mga joint natin or yung mga pinagdudugtungan na hose, mga connection dito sa ating radiator at saka sa reserve at saka sa papuntang makina. So pwede natin i-check yung mga mga connecting tube natin dito. Tapos ito yung pinaka para sa akin kasi nasa ilalim yan, pwedeng tumulo dyan yung coolant natin. So check natin, dapat nakalock to, maganda pa yung goma, hindi pa sira. So pinaka basic muna yung takip. So baka takip lang yung problema nyo, hindi nakalock ng maayos or may defect yung takip nyo, baka may singaw dyan. Kasi pag pinandar natin makina, may pressure dyan. So yung coolant natin is mafo-force lumabas or sisingaw dyan. So kapag maluwag, yun, kailangan higpitan nyo lang maigi para nakasip na walang lalabas. Pati itong pinaka takip ng reserve natin, minsan dyan lumalabas yung kapag mali yung pagkatakip natin. Kasi kung makikita nyo, kapag ganyan, pinatong lang natin, kala natin nakatakip na ng buo, pero hindi natin alam, nilalak pa yan pababa. Kasi kung makikita nyo tong rubber na takip nya, may naka-atras siya, no? Parang may nakaalubog. So dito, nakaangat siya sa reserve. So kailangan niyang malak doon. So para hindi mag-evaporate, hindi kumawala yung coolant nyo. Kasi yung pressure nga lalabas diyan kapag hindi masyadong nakatakip. So wag niyo madaliin yung pagtatakip ng reserve nyo kasi matagal talaga at takpan yan. Kahit ako nahihirapan. So dapat hindi niyo nakikita yung yung nakaumbok doon. Kailangan nakatakip maigi. Tapos itong mga joints nyo, yung mga connection, kagaya na sinabi ko kanina. So yung part naman na to, minsan may tulo nga dyan. Minsan diretso sa tambutso, hindi mo makikita sa kalsada or sa lupa yung tulo niya. So check nyo rin yan, yung part na yan. Tapos yung dito sa taas naman. So ayan, yung connection dito, kailangan nakalock. Tapos nakausog yan. So kailangan nakasagad. Pati dito, ayan, exhaust lang yan. Singawan lang yan ng ating reserve. So kung makikita nyo, hugutin natin. Walang patutunguhan yan, patungo lang yan sa baba. Kumbaga, dyan sumisingaw kapag sobrang init na siguro ng coolant natin or sumusobra yung coolant natin, dyan sisingaw yan. So dito, pansinin nyo dito, itong pinaka tube na to, itong connection na to. Ito marami yung hindi nakakapansin dito kasi yan, umiinit yan at nasusunog yung ating reserve dyan. So hindi lang ako kasi may mga nakikita pa akong iba dyan. So katagalan guys, kapag uminit or nababawasan yan dahil nga mainit tong tube na to, natutunaw yung ating reserve. Kaya yung akin nilagyan ko ng electrical tape, ayan, natutunaw yung reserve natin, nagkokos ng butas yun. So katagalan mabubutas, sisingaw na dun yung coolant natin. So ang mangyayari, kailangan natin bumili ng bagong reserve tank natin. So another connection na kailangan pa nating i-check, so bukod sa mga yan, is dito na sa part ng ating makina. So papunta na sa ating makina. So nakaharang lang to. So ayan, ito sa likod ng tube na to, tanggalin ko lang Ito yung water joint natin na tinatawag. So kung makikita nyo, nakakonect yan sa radiator natin. So ayan, papunta siya dito sa ating water joint. Ayan, itong tinuturo ko yung water joint. So dahil water joint yan, marami siyang joint. So meron sa kaliwa, meron sa kanan, papunta dun sa water pump. So mamaya yon, tuturo ko yon. So itong water joint, minsan may tagas yan dahil nga marami siyang connection. Kung minsan di natin napapansin, diyan nangyayari yung tagas, wala sa radiator. So ito, dahil kapag naluma yan kasi, mainit na yung part na yan So minsan, nasisira yan. Kahit parang bakal siya, pero dahil nga katagalan, nakadikit siya sa makina, may init, nagkakaroon ng tulo dyan. So kapag nagkaroon ng tulo dyan, mapapansin nyo naman pababa. So parang may tumatagas lang. So yun na yung problema. Kailangan nyo lang palitan yung water joint nyo sa part na yon.
na kapag dun yung may tumutulo. So ito yung close-up view ng water joint natin. Ayan, kung makikita nyo, madami siyang connection, no? So tingnan nyo lang yung tagas. So meron siya sa kaliwa, sa kanan, may mga lock yan, may mga bolt. So kapag yan yung tagas, palitan nyo lang. Tapos makikita nyo naman kung ano yung mga dapat kalasin. Super basic lang naman yan. Tatanggalin nyo lang yung mga lock, mga bolt, mga nut. So if wala dyan yung problema, okay yung water joint nyo, walang singaw, walang tulo, punta tayo dito sa water pump natin. So itong water pump, kung makikita nyo, galing sa water joint, may connection siya papunta na dito sa ating water pump, pababa yan. So ayan, kung makikita nyo, bababa, papunta dito. Ito yung water pump natin. So ang purpose niyan is mag-pump nga. So dyan na nagsisirculate, dyan na pinapump yung ating coolant papunta sa ating makina. So kung minsan may malfunction yan, dahil nga may mechanism yan na nagpapump siya, nasira yan. Kapag nasira yan, pwede na maghalo yung langis at coolant natin. So eto, pinapalitan din yung ating water pump pag nasira, kapag nagmalfunction. So ito na yung pinakamalalang sira niyan, yung water pump. So kapag nasira yan, kailangan lang natin palitan. Maybe yung takip lang, or maybe yung kapag singaw or tulo, maybe takip lang, pero yung may malfunction na sa loob yung mechanism niya, yung buong water pump na yung papalitan. So yun lang naman yung mga kailangan nating i-check para mawala yung heat indicator natin, overheat indicator. Itong water joint, walang singaw dapat yan. Yung mga connection natin, yung mga connecting tube natin, water pump, ayan, pinaka yan. So yun talaga yung pinakano natin, yung mga dinadaanan ng coolant natin. Kung may malfunction, ayusin lang natin at mawawala yung heat indicator natin, overheat indicator sa panel natin. So check lang lahat. So purong basic, kailangan lang natin talaga i-maintain yung ating mga coolant at panatilihin natin walang mga tagas at tulo dito sa ating mga connection. So lagi nyo lang tatandaan na sa regular na pag-check ng ating mga coolant at pag-check ng mga tagas ay mapapanatili nating malamig palagi ang makina natin at hindi mag-overheat ito. The more you click, the more you know, usapang liquid cooled overheat ng ating mga makina. Bye-bye!